So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, bago tayo mag-start, syempre I'm gonna tell you something muna, no? So it is November 19 today. So alam nyo naman, no, kung nakasubaybay kayo sa Battle Rap or sa mga platform or sa mga pages ng Battle Rap, alam nyo kung ano nangyari nung November 18, which is kahapon, no? Syempre ginanap yung titulo 2023. May bago tayong champion sa Pulo Rap Battle League. So congrats kay Friends, no? Si Friends ba? Nakalimutan ko na kung sino. Basta actually hindi kasi ako nakapunta. Dun sa Pulo. Pero shoutout kay Martry kasi in-invite niya ako doon. Pasensya na Martry, hindi ako nakapunta kasi sabi ko nga sa'yo, diba? Nagkausap na tayo sa chat, sa page ko. So, alam mo na yun, no? Shoutout sa'yo Martry. So, hindi ako nakapunta ng Pulo kasi pumunta ako ng Sinag 2 event sa Motus, no? So, malayo kasi if ever na pumunta pa ako ng Pulo para sa finals, no? Pupunta pa ako ng Makati para dun sa event ng Sinag. So malayo. So namili na lang ako kung ano yung mas gusto ko, syempre. And mas gusto ko kasi pumunta sa Pulo kasi syempre andun yung mga battle MC na nakikilala ko. So shoutout sa Pulo, no, kay Martry. Pero susunod na ano, diyan lang naman sa Muñoz yan, mas malapit ako doon. So susunod, shoutout. So sa bago nating kampiyon ng Pulo, shoutout. Ayun, kagabi kwento ko lang bago tayo mag-start ng Unico vs Kram. Sobrang solid ng event kagabi. Shoutout kay Lipcram, kay Mzite, kay Rayan, kay La Supremo, sa lahat ng Tacoma. Unknown, isa lang ang unknown doon si Supremo lang Tacoma, Eds, Casper, Espero, 7K, sino pa? Shoutout kay Platito, sino pa nandun? Ang dami, basta ang dami. So, sa page ko, i-upload ko yung mga pictures kay Princess Thea, shoutout. Sino pa? Marami, sobrang dami, sobrang fully packed ng gabi na yon. So, sobrang solid, sobrang saya. So sa mga nakakita sa akin, kay Pamoso, shoutout Pamoso, kay Dave Denver, solid yung laban nyo, tol. Sino pa? Sa mga hindi ko na shoutout, alam nyo na kung sino kayo, no? Namit ko naman kayo sa event, no, kagabi. Makoy, Yenom, Vicente, Shaboy, sino pa? Putek, Blizzard, Kenji, dami. MJ, tama, si MJ. Sino pa? Basta marami. So sa mga hindi na shoutout, maraming salamat pa rin. Syempre kilala nyo na kung sino kayo. So ayun, sobrang solid nun, Boss Mzite. Maraming salamat. Sana may susunod pa. Sobrang na-enjoy ko yung gabi na yon. Solid na battle yun. So ayun, yun yung pangalawang attend ko ng live battle rap kasi unang live battle rap na na-attendan ko is yung FRBL 1-up 3 finals na ginanap ng December 18, 2022. Tapos dun yun sa Legway Bar sa Makati, sa Cainta Rizal. Ngayon naman sa Makati, November 18, so parehas 18 yung date, no. So ayun, shoutout. Sayang lang kasi hindi ako nakapag-picture sa dalawang mga host natin, no, na sa FRBL tsaka sa Motus, na kay Rayan tsaka kay Msite ng sabay. May picture ako na solo sa kanila pero gusto ko sana kasi yung sabay, no. Sayang. Pero marami pa namang next time, no. Solid yung mga performance, yung mga nag-spit na mga obra nila, na mga kanta nila, solid yun, putek. Solid. Walang ibang word na mag-explain dun sa event na yun, kundi sobrang saya at sobrang solid. Yun.
too much. It was too much. Ang ganda. So, solid na performance din para kay Lipcram, kay Supremo. Grabe yung main event na yun, no? Okay. So, ayun, sobrang saya nun. Tangina. Antayin nyo yung Sinag 2 videos. Tangina, sobrang solid lahat ng battle. Okay? So, ayun, punta na tayo sa re-review natin battle na Unico vs Kram. Shoutout sa'yo, Cyansol. Recently requested mo lang to. So, ito na. Updated naman na tayo. Kasi after netong mga requests netong October is punta na tayo sa Isabuhay Semis. Medyo mauurong lang yung schedule natin. Kasi sabi ko December 1 to 15 Isabuhay 2017 tayo. Tsaka 2x2 2017. Pero dahil uploaded na yung dalawang dalawang semis ng Isabuhay 2023, isisingit natin yon para naman, 'di ba, mahabol natin at makasabay tayo sa Isabuhay Finals sa ngayong Ahon 14, no? So ngayon, ayun, punta na tayo, Unico vs Kram. Shoutout Cyansol para sa ito at sa lahat, no? Pasensya na kung medyo natagalan yung intro natin. Gusto ko lang i-share yung happiness na naramdaman ko nung kagabi. Sobrang saya nun. So ayun, Unico vs Kram. Shoutout Cyansol. Umpisa na natin to. Let's go. Kram. Check ko lang sir, baka RC to eh. Dati sobrang bait nito sa mga bayaw. Nung wala pa to sa liga. Para sumikat, binato 3GS, yun ang kanyang paraang nakita. Malas mo, puro squatting na kasalubong mo sa iskinita. Ngayon mo sabihin basura 3GS, ngayon 3GS na si Enigma on game. Bayaw Arik, eto ba yung sniper mo na di mo ginagamit ha? E bara-bara to magpaputok, pati inosente, tinatarget niya. Ano ba naman tong sniper mo, sir? Pat di mo binalaan? Nakatapat na si M-Site at C9, hindi niya napagkakitaan. Di mo tinamaan, kaya si Iho binanatan, umuwi to pinagapang, kita sa video tinawanan, itong piko na pabibo, dapat di mo binayaran. Pati walang kinalaman, kanyang kinalaban, kaya cheers isang shot sa tagumpay mong inasahan. Ngayon sa ulo mo yung tama kasi aking tinagayan. Tangina, ganun mag-word. Kanyang kinalaban, kaya cheers isang shot sa tagumpay mong inasahan. Ngayon sa ulo mo yung tama kasi aking tinagayan. Tangina. Okay. So, ang lupit nung niya dun, no? Laro niya dun, no? Tinagayan. Sa ulo yung tama kasi tinagayan, no? Shot tsaka tinagayan na parang sabi nating initak or tinaga, basta tinaga, no? So ayos yung laro ni doon ni Kram sa part na yun. Kinalaman, kanyang kinalaban, kaya cheers isang shot sa tagumpay mong inasahan. Ngayon sa ulo mo yung tama kasi aking tinagayan. Tangina. Galing. Ganun mag-wordplay at multi-unico. Hindi yung itutugma mo yung wala nang intro sa Romano. Tanginang linya yan, pang Rookie of the Year. Yung multi, pang kahir. Kaya na ganyang mga linya yung kayang sumira ng karir, di ba boss? Kasi siya si Unico. Sandata niya, ulul. Wala ka ditong magagago. Anong sandata mo, wordplay? Sandata mo mukha mo. Anong sandata mo, wordplay? Sandata mo mukha mo. At alam nyo bang magician to si Unico? Pero hindi dahil sa kanyang mga bara, ha? Kasi kaya niya gawing planeta yung plema sa pamamagitan ng pagbasa niya. Sample. Okay. Sa sa Unggoyan. Sa Unggoyan to. Unggoyan na segment ng lang to, ilang minuto lang naman tong na to, or segundo, baka nga segundo lang. Napanood ko to. Ulitin natin, para ma-enjoy natin to. Jasper, Paroriano, si Unico, pag nagsasalita, akala mo may planeta yung bibig eh. Hindi mo nakakagets to, pero siguro kasi malawak ako, kaya may planeta ako sa bibig. Oh, di ba? Okay. Bumers pa sa dulo? Ang bubo! Meron pa isa. Panoorin mo to, gago. Sabi ni Karil Abelo, Romano sa style choice plus Soreño's bars choice punks boys equals Unico. Yan. Para sa akin compliment to eh.
Ha? Romanos choice fangs, choice fangs, choice compliment sa'yo yun? Kaya palis sa akin to si Bobo, wag ka sa akin magyabang. Dahilan malabo paningin, puta manahimik ka na lang. Tagalog na nakasulat, nahihirapan ka pa niyan, napakabobong nila lang, mag-aral ka muna magbasa, sabayan mo si Darwin. Binali na naman niya. Aslas! May ilalabas lang ako na combo namin ito na secret na nagre-reklamo ka kay Boss Arik doon sa natanggap mo na TF. Real talk, putang ina ka. Yari ka sa akin ngayon, magaling ka mag-anuan ng pistihan kang yawak kay Yari. Tang ina, may staple. Real talk. Sabi niya, tinanong niya kung magkano TF ko kay Bitrong, tinanong ko din magkano TF niya. Ang sagot niya sa akin, tang ina, puro 5K yung views ng mga battle ko, bibigyan lang ako ng 5K. Lugi puta, sayang pagod, tas naaganto pa. Nagre-reklamo ka sa 5,000? Sayang ba yung pagod? Kaya pala balito mag-isip kasi yung utak nasa sahod. O tingnan nyo yung itsura. Tingnan nyo. Ayos yun, ang ganda nun. Mo ka sa 5,000? Sayang ba yung pagod? Kaya pala balito mag-isip kasi yung utak nasa sahod. Bali mag-isip sa yung utak sa sahod. Sahod sa mga naglalaro ng basketball, no. Alam niyo yun kung ano yung ibig sabihin ng sahod sa basketball. So ayun, galing nung tahi ni Kayram sa mga bara niya dito sa round 2. Nagugustuhan ko to. O tingnan nyo yung itsura. Tingnan nyo yung itsura. Mukhang nagpapanik, di mapanatag. Ngayon wag ka sa akin mag-rebat, kay Arik ka magpaliwanag. Gago. Tang inang yan. Ayos yun, no? Ayos ng ginawa ni Kayram, no? Parang nag-set na siya agad ng boundary na paano mo ko titirahin yan. Kailangan mo nang magpaliwanag kay Arik sa ginawa mo dito sa conversation natin, no? So ang ganda nun, ang ganda nung ginawa ni Kayram sa part na yun, yung mga wordplays niya, yung paglalaro niya talaga sa salita, no? Tinapatan niya kung paano maglaro talaga si Unico. So ang dami naging quotables dito, yung sahod, sinasabi niya na sa bali mag-isip sa sahod, diba? Ano pa? Basta marami, naging powerful naman yung Kayram dito. Nagustuhan ko yung performance ni Kayram. Ang daming mga punches na pasok talaga, no? Hindi sabihin nating fillers, hindi fillers yun eh. Hindi nagiging fillers yung mga banat o yung mga bara ni Kayram, no? Kay Unico. At para sa akin, direkta yung lahat. Tapos eto, bandang huli, naglagay pa siya ng, alam mo yun, naglagay na nga siya ng wall, naglagay pa siya ng boundary. Ganon kalayo or ganon niya sineperate yung sarili niya dun sa mga bara na sasabihin ni Unico. Gets niyo ba? No? Sana nag-gets niyo yung punto ko, no? Pero sana sana nag-gets niyo yung punto ko kasi yun talaga yung naramdaman ko. Nag-spit si Kayram ng mga punches, yung mga verses niya para iset yung sarili niya na malayo or lumayo yung sarili niya dun sa mga sasabihin ni Kayram. Ay ni Unico. Pero in the end, naglagay pa siya ng boundary na wag ka sa akin magrebat ka kay Arik, no? So ewan natin kung papansinin ni Unico yon, pero pansinin man niya o hindi, nagkaroon na lang separation yung dalawang MC dun sa round 1 pa lang, no? So it's up to Unico kung paano niya babasagin yung wall na generate ni Kayram at paano niya hahakbangan yung boundaries na ginawa ni Kayram, no? Pero overall, na powerful na round para kay Kayram, para sa akin. Maganda natin, Unico. Yo! Sir! Sa 3GS pala, kayo pumasok. Ang galing! Congrats! Dugyot ka na rin! Yo, game! Isa lang ang pangarap ko sa buhay. At yun ay maging 3GS. Kasi sobrang talentado ng mga miyembro ng 3GS. Kung iisipin nyo, pagkat kaya nilang mag-shoutouts ng isang buong barangay.
Kaya nilang magbitaw ng mga nonsense na rebat. Kaya nilang magtulungan, sulatan buong pangkat. Kaya din nila na sa dulo, sila rin yung magbabatuan ng sumbat. Maraming kayang gawin tong mga 3GS. Pero meron silang talento na nabubukod sa lahat. Kahit gaano kawak yung linya ng kagrupo nila, kaya nilang OA mag-react. Kaya sige, react pa more. Simpleng pambulag sa competition. I-hype yung linya ng kagrupo kahit wala namang kwenta at sa kalaban, wala namang connection. Team pinsan ka nga at halata, di na kailangan pang i-mention. Kasi pag wala nang makontent, dinadaan na lang sa reaction. Team pinsan, reaction video. Yang galaw nyo walanganin. Kasi kahit mag-review ay babagsak pa rin to sa akin. Ano ba naman yan? Pagtapos kong makipagdikdikan ng malupet kay C9 par, itatapat nyo sa akin tong mukhang nag-addict na CLR. Gago. Pero wag kayo, kasi binigyan ng magkasunod na laban niya noong nakaraan. Yun nga lang, di pa rin naman yun achievements, bro. CLR guys, sa mga di pa nakakilala, pakinggan nyo yung kanta ni CLR. Tangina, sobrang solid ni CLR. Pakinggan nyo. Pinapractice ka lang niya kasi kulang pa raw yung angas mo. Tingin niya sa'yo, computer. At marami pang kailangan na e-enhance to. Kaya dinadagdagan niya ng gig yung RAM para gumanda yung performance mo. Kasi kulang. Tragis yan. Gig yung RAM. Putang ina. Solid na punchline yun para kay Unico. Kulang sa suntok. Di ba dapat si Doc Pau yung kalaban mo, men? Kaso inayawan siya nun, Doc. Wala na raw kasing pag-aasang gumaling. Pero wag kang mag-alala, sino man sa amin dalawa, wala rin pinagkaiba kung ating ngayang tutuusin. Di ka man nilaban dun sa Pau ka pa rin naman sa akin. Ako'y nanggaling sa dalawang magkasunod. Di ka nilaban sa Pau ka pa rin sa akin. Bang! Okay. Humahabol Humahabol si Unico dito. Di ko sinabing nakahabol na. No? Pero humahabol na. Okay? Magkaiba yon. Sapaw ka pa rin naman sa akin. Ako'y nanggaling sa dalawang magkasunod na. Talo at tila ba ako'y pinalukod pa. Pero mali yung haka-haka na ako'y lubog na. Mas naging delikado lang tong hitman. Ngayong sanay na tumumba, magkaiba tayo. Ikaw wala ka ng galaw kapag wala na yung team pinsan. Maikukumpara ka kay Diego. Kasi sumikat ka lang naman dahil sa lip cram. Ano pa na yung wordplay ba? Kaya mahina daw si Unico. Pero aminin nyo man o hindi, nagmarka yung mga liriko. Ikaw wala kang quotables na line. Kaya huwag kang hipokrito. Wala kang history sa net na para bang incognito. Kasi tingin niya sa battle namin na to, maagang Aguinaldo. Napakayabang na itong kuya. Kasi kaya aking pagbibigyan, Aguinaldo'y iyong makukuha. Pero di ba't wala ka pantalo? E di sumakto, nak ng puta. Bago ka makatanggap ng Aguinaldo, kailangan binyagan ka muna. Tayo pa naman ba at kay Ram, pakinggan natin. Okay. Ang ganda ng palitan nila sa round 1. So sabi ko nga, yung round 1 ni K-Ram, nagbigay siya ng boundary, no? Na bago mo ako banatan, magpaliwanag ka muna kay Arik, no? So ang ginawa ni Unico, hindi siya nagrebat ng ganun ka-solid, pero binanatan niya si Boss Arik doon ng congrats. 3GS ka na pala, sir. Congrats. Dugyot ka na rin, no? So parang kumbaga, alam naman natin na MM lang yung 3GS na do si Arik, no? Pero yung ganong banat, no? Para sa akin, nabura niya yung boundary na yun, no? Or kung hindi man niya nabura, may konting natira. Pero feeling ko enough yun para matabunan matabunan tong screenshot na to or yung tarpaulin na to na nandyan sa wall, no? So, okay. Punta na tayo. Nabura na yung boundaries, yung sinasabi ko. Punta na tayo dun sa wall na ginawa or generate ni K-Ram. Sabi ko nga kanina, nakakahabol na or humahabol na si Unico. Pero nag-aantay ako ng siguro mga dalawa pang mga haymakers, no? Para pumantay, no? Pero dun sa nakita ko, palag naman 'yon. Para sa akin mas naging mas naging effective lang si K-Ram sa round 1. Yun lang siguro.
No, kasi yung kay Unico, medyo ang tagal ng palo ng suntok 'di ba? Parang nag-set up siya tapos papalo ng ganun, tapos set up ulit, papalo ulit ng ganun. Malakas naman, no? Malakas yung Unico, pero yung pinakita ni Kayram sa round 1, no doubt yun, ibibigay ko yun kay Kayram sa round 1. Sobrang solido ng round 1 ni Kayram. May mga jokes din siya doon, no? Pumalo yung mga jokes niya, naging effective siya. Sa madaling salita talaga, mas naging effective si Kayram sa round 1, no? So para sa akin 10-9 yun, sabi ko nga sobrang dikit nun. Nakahabol si Unico doon para sa akin. 2-3 haymakers lang inaantay ko nung sinabi ko na humahabol na si Unico, pero hindi tayo nakarinig ng 2 or 3 mga haymakers doon. So ayun, 10-9 Kayram yon, pero round 2 and 3 dikitan to. Linawin ko lang, napanood ko na yung battle na to, guys. Okay, napanood ko na yung battle na to, so alam ko sino yung panalo dito. Pero ayun, round 1 Kayram ako doon. Round 2 nagchat sa akin tong Mongoloid. Ba't daw parang ginagaya ko si Sixth Threat? Ikaw nakilala ka sa inyo kasi nagyayaya ka ng Sixth Threat. Sinasakal niya pa ng bracelet. Magusot man daw yung bedsheet. Ngayon tatanungin kita, Unico, asan dun si Sixth Threat? O di kayo wala. Ayan ang sinasabi ko sa iyaw. Gumagawa ka ng isyaw. Matanong ko sa'yo, Utoy, alam mo gayong isyaw? Hindi mo alam yung isyaw? Di kinukupya mo si Romano. Hindi anang gagaya isyaw. Lintik na ito pagbibintang ang bata. Pero maiba. Nung huling laban na ito, sabi niya, ako ay notorious na hold-upper, pero kay C9 ka natupok. Mapa-hold-upper man o sniper, puta bobo ka manutok. O nabuking ka ni C9 sa iyong pagiging sinungaling. At ang mga wordplay mo na baon ay hindi sa'yo galing. O nilaglag ka ng tropa mo. At doon na mismo nag-ugat. At ang mga paratang mo sa amin ngayon nagiging salungat, tapos sasabihan mo si Lilweng na manalo naman sana. At si Bayaw nagsisikap makabuo ng sarili niya na bara, ikaw. Putang ina, peke ang galing mo, kaya wag kang feeling superstar. Wag mo isisi sa mga hurado ang yung pagiging loser par, kasi luto daw yung mga laban niya. Yun ang iniiyak ni Gago, na 2 beses daw siya naisahan kasi puro 3GS na yung hurado. O, kasi puro luto daw mga laban niya. Yun ang kanyang pinagigiitan. Nag-isa ka sa sarili mong mantika, balikan ng pinag-initan. Tapos sinabihan pa si Duma na April Boy, ang sarap mo sa pakin. Dapat dito tanggalin, sa sintido saksakin. Mas bagay sa'yo maging April Boy dahil ang mga talo mo hindi mo kayang tanggapin. Kayo wag kang feeling magaling. Nung huling laban ito kay M-Site, sabi na ito ni Aneng, kinukumpara nyo ako kay Apex at Romano, ipuro finalist lang yon, pues tapos na kumparahan pag ako naging kampiyon. Ano pakiramdam na walang tumawa sa joke mo na yon? Bad trip, di ba? Walang naniwala sa'yo kahit isa. Sabi nila, walang naniwala sa'yo kahit isa. Sabi nila, gigil ka daw ko sa squatting, puta kakaiba. Pero ang bait naman sa amin sa likod ng camera, ano tatanggi ka? Kaya basang-basa na namin yung galaw mo at taktika. Kaya pala sabi ni Romano, supot ka kasi nga plastic ka. Kaya tupok sa akin tong plastic, mga paay magpapantay. Di ako papayag makauwi pa to kahit malamig na bangkay. Kaya labas mo na garapon mo, yun ang aking inaantay. Dahil pagkatapos kita gawing abodong kita mismo ilalagay. Okay, bumaba yung enerhiya ni Kayram. Kung baga ikukumpara muna natin yung round 1 and 2 ni Kayram kasi yun yung round na natapos niya. So strongest round so far is yung round 1. Then round 2, ang dami bumaba lahat. Bumaba yung energy, bumaba yung mga punchlines, yung mga count, no? Punchline count, haymakers bumaba. Tapos now inuulit na niya yung linya, yung mga linya niya para makapasok siya ulit sa isang line. Ano pa? Basta overall bumaba yung performance ni Kayram. Akala ko mami-maintain niya yung power niya dun sa round 1, pero anong nangyari? Bumaba, sobrang bumaba. Hindi ito 1 step behind para sa akin. 2 steps behind to yung performance ni Kayram dito sa
sa round 2. Bumaba siya, no? So, tignan natin kung maaangatan ni Unico yon or maaangatan niya yung performance niya sa round 1. Tignan natin. Tsaka dagdag ko lang, no, hindi rin naging gaanong ka-effective si K-Ram sa round 2. 'Yon. Nung sinabi sa akin ni Sir Arik na meron akong laban, ako'y biglang ginanahan. Kaso nung sinabi yung pangalan, nawala rin ng biglaan. Kasi K-Ram, sir, iniisip mo na panapat sa akin para ako'y hadlangan? Pues galaw ko, Vin Diesel. Kasi wala akong pake kahit may rampa sa daan. Pero rampa sa idol daan. ko to si Tangina. K-Ram. Solid. Mga wordplay talaga ni Unico. Ayos lang. Ayos. May rampa sa Vin Diesel, may rampa sa daan, no? Rampa na alam niyo, rampa, tas ram, no? K-Ram, rampa. Solid. Kasi galaw ko, Vin Diesel. Kasi wala akong pake kahit may rampa sa daan. Pero idol ko to si K-Ram. Kasi napakaangas ng dating. Kapag nag-multis wordplay metaphor, talaga namang napakagaling. Kahit sinong kalaban makatapat niya, kaya niyang pataupin. Habang ako ito utal-utal kasi nagsisinungaling, fuck you! Ba't naman kita pupurihin? Wala ka namang silbi, iaangat lang kita pag... Putang ina, ang lupit doon. Hindi siya nag-fake choke, no? Iba yung way niya kung paano, 'di ba? Alam niyo naman yung fake choke lagi nang ginagawa 'yon, no? Pero yung kay Unico iba siya magpakita ng nawawala siya, no? Kasi yung iba pinapakita na nawawala sa true fake choke, pero yung kay K-Ram ay kay Unico utal-utal lang, no? Effective pa rin 'yon, napaka-creative. Ba't niya kaya niyang pataupin? Habang ako ito utal-utal kasi nagsisinungaling, fuck you! Ba't naman kita pupurihin? Wala ka namang silbi, iaangat lang kita pag ang trip kong pagpatay bigte! Matatalo daw ako kay K-Ram. Pues ang sagot ko dyan, hindi! Itataob ko lang tong ram na para bang nagtanway pre, yeah! Pinakinggan ko yung muling kanta mo na nilabas. Real talk, sa bahay namin, sound trip ko yun madalas. Pero alamin mo muna yung dahilan. Huwag ka muna mag-angas. Maaarte kasi mga kapitbahay namin, bawal magpatugtog doon ng malakas. Kasi basura mga truck. Okay, kasi bars. basura mga truck. Dapat sa'yo minumute abnoy. Mas banu ka pa mag-rap kay mimute buknoy. Anong akala mo? Porkit tinalo mo si Bitro, matatalo mo ako? Ulul, binigyan ka na nga ng salamin, malabo pa rin mata mo. Kasi tinalo niya si Bitro at yun yung laging angas niya. Kaso binigay ka sa akin ngayon ni Ari, kaya wala kang takas pa. Pamahiin ng matanda ngayon yan dinadanas mo. Binasag mo yung salamin, kaya nga minamalas to. O may kakambal ka na namalas at di mo na nga maaalis pa to. Saktong di naman 10 oras ng gabi ngayon, kaya magwawalis ako. Sige, takbo! Subalit magbaliktad ka muna ng damit upang hindi ka maligaw. Sadyain mo na rin maglaglag ng mga kutsara at inidor para may dumating sa'yo na tulong kasi walang magagawa ang pagsigaw. O kailangan mo ng tulong. Tawagin mo si Poison, baka sakaling matulungan ka pa nga, boy. Yun nga lang, inaabot ka na ngayon ng malas, wala nang magagawa yung pagkatok sa kahoy. Taga dyan sa bungo mo, hanggang dumanak yan dugo mo. Dumilat ka, hindi ka pa pwede na matulog hanggat basa pa ang iyong ulo. Hatak sa yung dila, puputulin ko na po. Ngayong wala ka nang hindi lang makakagat, wala na ring makakaalala pa sa'yo. Tangina. Sadyang brutal ka, rumal-dumal lang sa akin ay dinanas. Grabe yung pagiging agresibo ni Unico dito after niya dun sa utal-utal niya. Okay, mamaya ako na kukomentan to. Tangina, solid. Sa kanatol, ganun lang ako magpamalas. Ayun, tapos na pala. Props, putik na yan. Nakala ko, sabi ko kanina after nung utal-utal moments niya, akala ko magiging same yung performance niya dun sa round 1 na pinakita niya. Pero anong nangyari, after niya dun sa utal-utal moments, kasi dun na nag-start yung hype ng tao, dun na nag-umpisa yung reaction ng tao. Para sa akin, tangina, nadala niya
yung pagiging creative ni Unico dun sa part na utal-utal. Ang ganda nung action niya doon, ang ganda nung pag-arte niya doon. Nadala niya hanggang dulo at sobrang naging agresibo, sobrang daming punches, ang daming haymakers, yung mga setup worth it na pakinggan kasi napaka-solid niyang pinaka-punchline nun. So ayun, sabi ko papantay ko yun sa round 1 niya kasi medyo nakukulangan pa ako, pero right after nung pagiging creative ni Unico dun sa utal-utal moments, sobrang naging agresibo, nag-iba ng anyo, alam mo yun, parang nag Super Saiyan or sabi natin nag second gear kung sa One Piece sobrang solid nun. Kay Unico, sa'yo yung round 2 bibigay ko yun, yung round 2 kay Unico. So it's a 10-8 para sa akin. So 10-9 sa round 1 in favor of K-Ram, sobrang dikit nun. Pero round 2 medyo lumaylay si K-Ram doon. Kitang-kita yung pagkawala ng ng effectivity. Unlike kay Unico, naging effective siya, tapos naging mas agresibo pa siya, at para sa akin mas naangatan niya pa yung performance niya dun sa round 1. Yun. So 10-8 sa round 2. So 19 to 18, no? 19 to 18 in favor of Unico. Sa score sheet natin, sa score sheet natin, lamang si Unico, pero per round tabla. So may round 3 tayo na kailangan himayin ng maayos. Natin dapat to. Nung laban niya kay M-Site, sabi niya, nagpapasulat siya kay Poison, nagpapasulat siya kay Lipcram, nagpapasulat siya kay Pistol, nagpapasulat siya kay Shernan. Kaya pala konkreto yung construction site kasi may katulong ka na foreman. Foreman, minayday mo sana. Pasensya ka na kung yung mga linya mong pambobo napo na ni K-Ram. Pinilit niya yung foreman sa foreman, tanginang to mag-wordplay rong Graham. At nagsaliksik ako ng mga kanta mo. May nakita ko isa, title, simple lang, puta yung bagsakan pang ballroom. Pinakinggan ko, sobrang hina kahit nakatodo na yung volume. Pero may shop to na bombsite. Walang nabili kayo yung mga damit, walang nabili kayo yung mga t-shirt pinaagaw. Sobrang consistent at stable, walang benta araw-araw. Buti pa yung patay kahit papano dinadalaw. Kaya anong bombsite? Baka damsite kasi laging nilalangaw. Sinabihan niyo pa si Duma na kinukumpara mo ko kay Apex. Ano ka naaaning? Di ko namamalayan, gano'n na pala ako kagaling. Ha? Huwag ka masyado makuda. Ano kinakain mo, patuka? Kakagaya sa haring araw, nagkabungang araw sa mukha. Yuni naman. Buni na yan. Kiskisin mo ng liha kung wala kang panderma. Punyeta, buti pa si Enigma, hiyang sa perla. At may ikikwento lang ako. Noong nakaraan na palaban ko ng freestyle sa Sunugan, kalaban niya sila Gerald Bato. Walang yaka, bro. Pinabago lang yung tema ng compliment, pinakantot mo kay Harlem, asawa mo. Seryoso ka, bro? Pinakantot mo kay Harlem, asawa mo? Di ba kasal kayo? Seryoso ka, bro? Di ba kasal kayo? Papakita ko yung pruweba, tangina mo. Eto sabi niyo. Yung sinabi niya kanina. Totoo yung sinabi niya kanina. Promise, pinantot niya aking asawa. Yeah. Gago. May isa pa. Tangina naman kasi, neto parang gago. Pinantot mo asawa ko. Ganun ka kago ako. Tangina. Harlem! Harlem? Seryoso ka, bro? Di ba kasal kayo? Pumayag ka na yung sa hirap at ginhawa, pinakantot mo yung sa hirap at ginhawa kasama mo. Di ka nahiya sa asawa mo. Ano lang iisipin pag napanood yung video ng anak mo na panganay, ha? Na para manalo sa Sunugan, pinamigay mo yung nanay niya. Sabi mo pa kay Duma, yung binabayo na ng iba, yung kabiyak mo nga, pinabiyak mo sa iba. Magaling kang kupal ka. At kung akala mong palalampasin ko yung pamamaliit mo sa grupo namin, di ba sabi mo kaya mo mamersonal? Pues mamaya tol, tignan natin. Kaya sige,
Tuloy mo lang yung pandidis mo sa 3GS kung matapang ka talaga. Ang makuha respeto namin, tangina mo gago asa ka. Baka pag may kumaltok sa'yo mamaya, puta magtaka ka pa. Huwag kang tatanga-tanga. Matagal ka na namin nabasa. Para di ka namin bugbugin, magbaliw-baliwang ka na lang din, gayahin mo si Akata. Kaya sa kanyang peking angas na dala, siya'y nabisto mismo. Siguradong may paglalagyan tumamaya. See you, Nico. Okay. Mas malakas siya sa round 2 pero mas mahina siya sa round 1. Dikit, no? Gitna, kumbaga gitna yung round 3 ni K-Ram. Nasa gitna siya, nasa pagitan siya ng round 1 ni K-Ram at round 2 ni K-Ram. So, dikit siya. So, alam niyo na kung ano yung score na sasabihin ko dito, no? So, pero mamaya na, pakinggan muna natin si Unico kasi medyo, sabi ko nga, strongest round ni K-Ram is yung round 1 niya, sobrang konkreto talaga nun. Alam mo yun, kumbaga sa construction, palitada na yun, finish na no? Sobrang pulido talaga. Then round 2 bumaba, punches count medyo lumaylay, performance lumaylay. Then round 3 bumalik yung effectivity ni K-Ram, yung mga videos, no, na pinakita niya, tsaka yung tarpaulin, para sa akin nakatulong siya, no? Kasi yan, nakatulong siya kasi proof yun, no? Parang proof yun dun sa bara na baon niya, no? So para sa akin nakatulong 'yun. Non-tournament naman siya, kaya feeling ko hindi naman siya ganoon ka-strict, hindi naman tayo ganoon ka-stricto sa mga ganyang props. So ayun. Maganda naman yung performance ni K-Ram, pero sabi ko nga hindi niya nahigitan or hindi niya napantayan yung performance niya sa round 1 na puno talaga ng mga punches, na solidong punches. Solid pa rin yung round 3 ni K-Ram, effective, bumalik yung pagiging effective niya. Napatunayan niya yung mga dala niyang linya doon sa props na pinakita niya. So, props doon. Galing. Unico. Unico, pakinggan natin. Tanginang banat yan. Tol, ang lala nun. Akala ko pagalingan maglirikal, pagandahan lang pala ng cellphone. Tangina, akala ko pa naman lirikalan tayo dito. Buong rounds mo, yung play mo, tangina, mag-play lang ng video. Yeah. Yo! Ang galing, ang bangis, ang lupit talaga neto ni K-Ram Pinaga. Bawat dura niya, kitang-kita mo yung determinasyon sa ginagawa niya. Sobrang gustong maging sikat na battle MC. Kakatuwa ka. Kaso di ka na daw nagtrabaho, makapag-burst ka lang dito. Hoy boy, mahiya ka! Sobrang galing mo nga na battle rapper, wala ka namang kwentang asawa. Habang si Irish, mabuhay lang kayo, sobrang sikap men. Ikaw dito, sarap buhay, panay flip top game! Ang kapal na mukha mo! Kalalaki mong tao! Yung babae pa mismo, yung pinagtatrabaho! Tingin niya sa ilaw ng tahanan, tagabayad ng Meralco! Hoy batugan! Pag pinagkukoros ka sa grupo nyo, ang bilis mo, buti pa yon nagagawa niya. Kesa panay ka, hook, tangina mo, mag-job ka naman sana. Kasi tamad. Tapos pagdating dito, panay basketball reference. Kala mo kung sinong kumakayod. Pero mukha nga magaling ka mag-basketball kasi di ka nakakasahod. Bars! Nang bars dito sa flip top, pero in real life, pabigat sa asawa niya. Tanong lang tol, pag nabuntis mo si Irish, paano na? Siya na yung nagli-labor? Siya ba yung magli-labor? Hayop ka? Kaya pala, palaki ng bayad para may tapang humarap sa hamon. Kaya nung binigay ako sa kanya ni Sir Arik, agad lakas loob na sumang-ayon. Kahit alam niyang siya lang din yung makakain ngayong ahon, wala naman ng bago doon, sanay na yang pinapalamon. Ano sabi mo kay Beatroom? Lagpas tao siya mag-dribble? Nakakashoot lang siya ng ball sa ring pag magsasawsaw na siya ng fishball? Di mo kami maluloko, alam namin kanino yan. Nagmumukha lang matalino, paano henyo yung kinopyahan. At doon na nga ako naniwala na bowlers talaga yan. Isipin nyo, Ultimo Castro na gawa niyang istilan. Yan! Yan ang sinasabi ko kanina pa. Sa kasikatan, wag po tayo papasilaw. Wala na tol, tapos na to. Kinuha na ni Unico yung round 3. Malinaw yun, malinaw.
To sobrang disparado marating niya yung ibabaw. Nakalimutan niya nang meron siyang pamilyang datbuhayin araw-araw. Wala nang makain kaya ultimo yung fishball ni nanakaw. Yan ang sinasabi ko sa'yo. O, tignan niyo yung magnanakaw. Mukhang nininervyos na. Bawas kasi kapitol. Panay ka kapitol, diyan ka nakakapitol, magnanakaw para kang gobernador sa kapitol. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kasi puro views, boy. Kakabars mo araw-araw, ulam ninyo, use oil. O baka sabihin mo, matabobre. Tapos diyan ka nga nagkamalimin. Kasi sobrang sipag ko pa nga. Kasi sobrang hirap ko pa nga. Sobrang hirap kalabanin. Oo, mahirap na kalaban niya na yaking inaamin. Tipong sobrang hirap ko, hindi ka mabubuhay sa akin. Tangin na solid. Check. Unico na yun, no? Kitang-kita dun sa punches count talaga. Direkta yung mga atake ni Unico. Para kay Kairam lang talaga yung mga banat niya. Hindi siya gumamit ng ibang angulo or hindi siya gumamit ng ibang tao para pumuntos. Ang ginawa niya direkta talaga kay Kairam. So para sa akin, ang galing nung ginawa ni Unico doon, yung mga word plays niya, pasok yun, tol. Walang duda. Kay Unico yun. So 10-9 yun para sa akin. Perfect yun para kay Unico. Although hindi ganong kalakas yung rebat niya, pero sabi ko nga, 'di ba, naging effective yung mga props ni Kairam para umangat yung mga lyrics niya. Pero anong nangyari, binasag yun ni Unico na akala ko lyrikalan tayo dito, pagandahan lang pala ng mga cellphone or ng mga video, play lang ng video. So nabasag yun, no? So para sa akin, hindi man ganun kalakas yun, pero score yun para kay Unico. So ayun, 10-9 yun para sa akin. So it's 9, 10, 10, 29 points para kay Unico. Kay Kairam naman, meron siyang I think 27 kasi 10, 8, 9, 17, 27. So 29 to 27. Round 1 Kairam yun. Round 2 and 3 para sa akin Unico na yun, no? So ayun, ganun yung breakdown ko, ganun yung hatol ko sa battle na to. Unico, rounds 2 and 3. Dikit lang, 29 to 27. And, bago tayo pumunta sa judges decision, gusto lang namin pasalamatan lahat ng mga patrons namin. WW Bellarmino from 2021. Kairam vs Unico, maging isa pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang solid nun. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Unico. Shoutouts kay Kairam. Salamat kay Kairam, sobrang grabing dikdikan. Hindi ko nga inakala mananalo. Binuhos ko lang lahat yun. Sobrang husay ni Kairam. Yeah. Gusto lang siya at Wild Dogs, ng 5 de Junio, mga kaibigan ko sa Atmon, Cristina Marisca Away. Bigay ko yung botong kay Mga Texan Maria. Ultimate 5-0. Okay. Para sa akin, convincing naman yon kasi bumaba talaga yung performance ni Kairam sa rounds 2 and 3. Pero props kay Kairam kasi nabawi niya kahit paano yung round 3 niya, kahit bumaba siya ng todo dun sa round 2. Pero hindi lang naging sapat yon para matalo yung preparado na kay Unico. binigay ko yung botong kay Unico. Sobrang dikit lang yung laban, parang parang Battle of the Night nga. Candidate, parang gano'n. First round kay Kairam, tas last 2 rounds sobrang dikit pero slight edge kay Unico. Okay. So tama. So pares kami ni Vitrum ng judge, no? 1 Kairam, 2 and 3 Unico. Obviously Unico. Pinaka-solid na round ni Kairam yung first. Yes. Pagdating sa personals kasi ang trick doon kailangan maging convincing. Yes, totoo. Kung di mo naramdam na convincing, doon siya di naging effective. Yun, so bigay ko sa kanya yun. Tsaka yung rhyme scheme niya na mahaba. Pero 2, 3 kay Unico. 2, 3 Unico. Ng punchlines. I think yung medyo naka-harm sa
kay Kram para sa akin, I think he did the video thing Yes. too much. Yes. Ayun, nasobrahan siguro para sa akin. Medyo nabawasan para sa akin yung pagramdam ko sa ginagawa niya. Tapos siguro pinakatumatak sa akin kay Unico yung binibigyan ng gig kay Ram para gumanda yung performance. Yeah. Sobrang ang daming, grabe yun. Pero yun, overall, digdigan yun, it's foolish to choose a winner pag ganito digdigan. Pero since kailangan may manalo, Unico. Yes, agree. Yo, Aski, shoutouts nga pala sa 1870. Ayun, binoto ko si Unico. Ay, sorry. Binoto ko si Unico, ayan, dahil yun, maganda yung performance niya, although one, binigay ko kay Kram, maganda yung pasok niya, yung enerhiya talaga. At saka, yung kay Unico naman, kala ko nawawala siya nung second. Sabay, muntik na ako maniwala, pero yun, ang ganda nung pagkakaano. Yes. Sunod-sunod yung lamang niya, second, third. Kaya yun, second, third. maganda, Unico. Ayun, binoto ko si Unico all 3 rounds. All 3 siguro rounds. naka-apekto yung mga props ni Kram na masyado na overdue. Pero tingin ko, hindi siya lumaban para manali. Pero yung dating naman naging magandang laban. Binoto ko si Unico para dahil sa mga sa mga angulo na ginamit din, mas may timbang tsaka letrahan. Kumbaga letrahan wise, mas solid yung ginawa ni Unico sa mga 1 and 2 siguro kanya, sure. Pero yung 1, tabla para sa akin. Pero ayun, lamang si Unico. Okay. Yo, Frus, binoto ko si Unico. Round 1 binigay ko kay Ram, napaka-solid ng round 1 niya. Pero 2 and 3 binigay ko na kay Unico kasi talagang mas malupit yung nagawa niyang rounds, lalo na yung nagkutal-utal siya, yung kunwaring na-stutter siya. Pero overall maganda yung laban, tigdikan, pero binoto ko si Unico. Okay, so yun nga yung utal-utal moments niya talaga. Yun talaga nagsimula yung pag-arangkada ng rounds ni Unico at sobrang creative nun. Sabi ko nga, yung iba fake choke yung ginagawa, pero si Unico utal-utal lang tapos sinungaling kasi. Galing nun, ang ganda ng battle. So shoutout Science Soul, maraming salamat sa request mo na to. Napanood ko na siya, pero ito yung second time ko pa lang siya mapanood at the same time, syempre, marireview ko siya at ma-judge ko siya. So, ayun, convincing naman, 5-0, at yung naging judgment naman ng mga judges natin, live judges natin, is same dun sa naging same sa naging approach ko sa battle, no? It's 1 Kram, 2 and 3 Unico, no? So, dun pa lang, panalo na ako dun. So, ayun, I'm happy, no, na same halos lahat ng nasabi ko dun sa nasabi ng mga live judges. Okay, so, ayun, shoutout ulit Science Soul, maraming salamat. Sana napanood mo, sana nagustuhan mo to. So, yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.